Magandang araw mga banateros. Eto na, pag-usapan na natin may init na issue. Naku po, kaliwat kanan po ang baha na nakita at nadanasan po ng ating mga kababayan sa bansang Pilipinas. Grabe. Sabi nga ho ng ating kataas-taasang Panginoon, sa tingin ko ito ay sa aking pananaw lamang naman po ito. Sa tingin ko po, sabi ho ng Panginoon sa atin, paalala lang, wag naman tayo masyadong busy sa ibang bagay at solusyonan nyo muna yung korupsyon na nangyari sa bayan ninyo. Alam mo, itong bayan na to, grabe talaga pagdating sa korupsyon. Kaya hindi ho tayo tatantanan ng mga ganitong klaseng mga pangyayari sa bansang Pilipinas. Ayan pong baha. Imagine niyo lang mga kababayan, sinasabi kasi nung iba dyan, yung baha na yan, matagal naman na yan. Ever since noon, may baha pa naman na wala naman po tayo sinasabi na noon ay hindi naman po walang korupsyon. Wala po tayo sinasabing ganon. Alam mo, isa namang matinding kasinungalingan kung sasabihin natin kay Marcos lang nagkaroon ng korupsyon. Hindi ako dyan papayag. Mula noon, meron na tayong korupsyon. Panahon pa lang ni Aguinaldo, kinurap na tayo. Basahin niyo po ang kasaysayan ng bansang Pilipinas. Panahon ni Aguinaldo, panahon ni Quezon, talagang kinurap na ho tayo ng iba't ibang pangyayari sa ating bayan. Kaya hindi pwedeng panahon lang ni Marcos. Pero, ngunit natapat subalit, etong panahon lang ni Marcos ang talagang lantaran ang korupsyon at sistematiko at sasabihin na nating talagang sindikato. Bakit? Kasi lahat ng parte ng gobyerno ay talaga nga namang kinurap na. Kasi noon, pasimple pa Naalala ko, merong akong kontraktor na kaibigan. Simpleng kontraktor lang naman ito until nung naging party list contractor na siya. Sana all. Naging kontraktor ito mga kababayan sa isang mga kaalyado ni Marcos na party list yan. Yan na lang para safety. Itong kontraktor na ito, nung nagkikwentuhan nga kami one time, sabi niya, noong panahon, kasi tinanong ko, open ako tinanong ko talaga sa kanya, yung totoo, sabihin mo sa akin ng totoo. Ako kahit baka Duterte ko, ako hindi hubulag. Sabihin mo sa akin ng totoo. Meron bang korupsyon nung panahon ni Pangulong Duterte at nung panahon ni Pinoy? Di ba? Para to be fair. Hindi lang kasi matagal na yung kontraktor to. Alam mo, sagot lang naman niya sa akin. Meron na. Pero ganito yan, sabi niya. Nung panahon ni Pinoy, malala. Tapos, nung panahon ni Duterte, tumahimik ng konti. Ibig sabihin, patago. Before daw, talagang ang binababoy ay during mismong sa loob ng mga DPWH. Ibig sabihin sa opisina nagkakaroon ng transaksyon, nagkakalokohan dun sa bidding. Nung panahon daw ni Pangulong Duterte, pasimple na. Hindi na ho sa loob kasi talaga nahuhuli sa loob. So sa labas na lang sila nagkikita ng mga magkakakuntsaba. Pero sobrang konti lang kasi iniiwasan nilang mag-create ng ingay dahil natatakot sila na baka mapansin, lalong-lalo na mapansin ni Greco Bellica. Alam mo naman si Greco Bellica, siyang chairman ng ng PACC, na institusyon na humuhuli sa corrupt within the executive branch. Na kauna-unahang kautusan ni Marcos ay tanggalin yung PACC. Di ba? Yung totoo. Yan po yung isang bagay na nakakapagtaka. No wonder the direction of our country is that. Dahil that's the executive order of the President Marcos yung tanggalin yung presidential anti-corruption. Saan ka nakakita ng ganun? Yeah? Saan ka nakakita na unang tinanggal ay yung panlaban sa korap sa kanyang administrasyon?
Kasi sinasabi kasi nung iba, hindi kasi dublada na yung meron na tayong katulad ng ombudsman, meron na tayo. Kaya lang, masyadong malawak po kasi ang sakop ng ombudsman. Ang ombudsman sakop po kahit iba, mga senat, kahit wala sa executive, sakop nila. Dapat maunawaan natin ito. Sakop kasi ng ombudsman kahit wala sa executive. Hanggang sa sakop pa nila sa Congress, sakop nila lahat yan. So napakalawak. Ngayon, para maiwasan, bago pa lumagpas sa executive yung korupsyon, mapigilan na kaagad sa baba pa lang. Kasi remember, baba pa lang po, ladies and gentlemen, may korupsyon na. LGU pa lang, nasa ilalim ng DILG, may korupsyon na. Para mas matutukan yung mga maliliit at mga nagsisimulang korupsyon, kaya kinreate yung PACC, yung Presidential Anti-Corruption Commission, na kung saan pinangunahan ni Greco Bellica. Sabi ko nga sa inyo, kung meron man tayong gustong maging senador talaga, ever since 2016, sinuportahan na po namin ito. Greco Bellica, yung talaga niyang credibility niyang tao na yan, hanga ko dyan. Ito yung tao na may integrity. Anong sabihin ng integrity? Ang integrity ko kasi, by definition, gagawin mo ang isang honorableng bagay kahit hindi nakatingin ng tao. Yan ang integrity na meron si Greco Bellica. Pangalawa, may takot to sa Diyos siya. Dati di ho ito yung Diyos-Diyosan, ha? Nakatulad ng isang pastor na Judas. Di ba? Hindi ho ganun. Ito talagang totoong may takot to sa Diyos ito. Kaya ako naniniwala sa tao na ito. Ito'y naging kaibigan ko na dahil sa advokasya patungkol sa anti-corruption. Kaya nga ang ganda nung nangyari nung kay Pangulong Duterte. Imagine niyo, sayang nawala ko yung video na yun, napanood ko yung kanyang interview. Alam mo, noong panahon ni Pangulong Duterte, kahit ultimong kaibigan ng anak niya, nabanggit. Di ba? Yun yung panahon ni Pangulong Duterte yun. Kung maalala nyo yung district engineer na pinalipat-lipat, kanino ho yun? Anak ko na kaibigan daw, di umano yun yung claim niya. Claim niya ho yun sa kamera na kaibigan niya mga Duterte. Pero gayon pa man, binanggit ho ni Pangulong Duterte yan sa kanyang talk to the people. Kung maalala nyo, na isang party list. Na ngayon, kasangkot din po sa flood control issue at scandal. So ituloy ko lang kwento ko. Anong pinagkaiba? Yung ngayon daw, garapalan na. Yung ngayon daw, talagang abutan na ng pera sa opisina. Yung ngayon daw, para bang proud pa sila. Para bang ganito Yung before, yung kay Pangulong Duterte tinatago. Talagang tagong-tago nila. Ngayon daw hindi. Nagyayabangan in public. Among sa offices daw, nagyayabangan kung magkanong nakuhang kickback. Ibig sabihin, nagpapataasan pa. Pare, magkano sa'yo? Nakuha mo. 3 manok lang ako. 10 manok lang ako. Ibig sabihin ng manok, milyon ako, isang baboy. Ano yun? Bilyon. Sabi, ganun daw, yabangan na. As in lantaran, isipin mo, di ba, yung kwento nga nung mga Marines. Mamaya pag-uusapan natin yan Ang kwento nga ng mga Marines, papasok sa opisina ni Speaker, paglabas may daladalang pera. At sino may dala? Tauhan ba? Hindi. Mismo yung congressman. Ganon daw katindi ang garapalan. Di ba? Ang lupit, sabi ko nga, kakaiba. Hindi kasi alam mo, you cannot eradicate 100% ang corruption. Maniwala ko kayo, kahit anong bansa, hindi mo ma-eradicate siya. Meron at meron. Sabi nga nila kahit yung Japan daw, meron. Oo, meron. Pero, pag nahuli, maniwala ka. Hindi na kailangan iba sa social media. Alam mo yon, yung kahihiyan sa social media, hindi na kailangan nun. Talagang matik magre-resign yan. Hindi lang nga magre-resign, mag-aano pa Ganon sila Talagang konting mistake. Pero sa atin, proud pa, animal. Ganon katindi, proud pa. At ang yabang pa. Lantaran ng walang flood control.
sa kanyang lugar, lantaran pa. At ganyan ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Bakit? Etong anak ni Marcos na si Sandro Marcos ay tila binabago ang kwento. Tila dinadivert ang mga issue sa ating bansa. Dito magtataka ka talaga eh. At alam mo yon, parang ganito na ba katanga ang taong bayan para maniwala sa tao na to? Tangin na lantaran po ang flood control issue dyan sa lugar nila. Kaliwat kanan ang baha dyan sa lugar nila. Meron tayong isang vlogger na pinuntahan pa mismo yan. Si di ba yung idol natin yun, sumasayaw-sayaw? Sayang ang bayot, di ba? Yun mismo pinuntahan niya. Bilib tayo dun di ba? Yan ang tunay na Kaya sabi ko nga, eto, at mismong si governor, dating governor, Chavit Singson, nilantad na po yan, pero lantaran na naniniwala pa kayo dyan sa tao na yan? Panoorin natin itong sinabi nitong mama na to at tingnan ninyo yung mga loophole. Sa isang Ay, sorry. Hindi yan. Ito. If I say this. Marami talagang, it was a part of me kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang it was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kunento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna... Tuwan-tuwa naman yung mga DDH, Yan yung mga media na DDH, Mga Duterte haters siya mga yan, Lalo na yung kalbo na yan. At bungal na yan. At makakaliwa na yan. Makakaliwa ito, Huwag na nating, itago pa natin ito. Kaya nga hindi ko nga maintindihan. Imaginein mo, tuwan-tuwa tong kupal na to sa isang Sandro Marcos na dati, grabe nilang pagtawanan, grabe nilang batikusin. Tapos ngayon, tuwan-tuwa kayo sa sinasabi niya. Ano ba talaga, kuya? Ako wala akong problema na mag-interview ka ng hindi mo kapareho ng paniniwala. Pero yung matutuwa ka sa sinasabi, bakit? Dahil may banat sa mga Duterte, kaya kakampihan mo na? Ako hindi Alam mo yung kahit may banat siguro si Leni Robredo, hindi ko siya kakampihan. Kung may banat man siya kay Marcos, which is hindi rin bumabanat na, gano'n na sila, close na sila. Di ba? Kahit may banat pa yan, halimbawa kay Marcos, hindi ko pa rin kakampihan niya na maging presidente. Lutang yan Ayoko magkaroon ng lutang na presidente. Meron nga tayong lutang ngayon, gusto nyo pa na naman ng lutang. Gusto nyo yung ganun. Di ba? Huwag nyo kakalimutan ang mga kalutangan at fake news ng Leni Robredo na yan. Nung panahon ni Duterte, puro fake news yung animal na yan. Tapos sasabihin ninyo, di ba okay na yan kasi bati na sila ni Marcos. Anong kablastikan yan mga animal kayo? Yung totoo lang. Tas eto, dati kaaway ninyo kaliwat kanan, diktador, pasista, lahat sinasabi ninyo, tas gayon tuwan-tuwa kayo dahil tinitira mga Duterte. Anong kaplastikan yan? Alam ninyo nasangkot itong tao na ito sa matinding iskandalo dyan sa Ilocos. Alam nyo yan. Imposibleng hindi nyo alam yan. Media kayo dapat alam nyo yan. Yun yung vlogger, alam niya na napakaraming ghost flood control sa Ilocos, kayo pa kaya? Pero bakit ninyo sinasakyan? Para ba kayo talaga sa anti-corruption o galit lang talaga kayo sa mga Duterte? Get mad at what I'm saying. Andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then,
nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumabanat pa nga yung presidente, no? exactly. And Ayan, loophole number 1. Bumabanat pa ang presidente nun. Kanino? Sa mga Marcos. Ano sagot ni Charis? Exactly. Imagine niyo to ha. Si Pangulong Duterte bumabanat sa Marcos nun. Hindi ko makakalimutan yon. Ilang beses ko na ito ikinuwento sa inyo, ikikwento ko uli. Nung in-interview ko siya after the filing of candidacy ng ni Bongo, 2022 to. Naalala ko nun, nagpa-interview siya sa akin, gabihan na, mga alauna, 2:00 na ata yun. So tinawagan ako, in-interview ko. Ang pag-uusapan dapat namin doon ay yung i-deny niya na si TP kinokontrol ni, yung statement ni TP na kinokontrol ni Bongo si Duterte. Kasi kumalat yun parang naka-smile lang daw si Pangulong Duterte, kinokontrol daw ni Bongo. So gustong pabulaanan nila yon. So i-intervene ko si Pangulong Duterte. Yun ang topic dapat. Pero ang naging topic, si Marcos. At first time po ito na binitawan ni Pangulong Duterte. At sa atin pong vlog nangyari po yun. And I was shocked. Tape po yun Pagbaba ng Zoom yun o Stream Deck, nakalimutan ko na. Pagbaba ng aming interview ko sa kanya, pag-stop ng recording, tinanong ko pa uli sa kanya, Mr. President, are you sure gusto niyo pong ilabas ito? Kasi magugulat talaga ang taong bayan dito. Oo, ilabas mo yan pag di mo nilabas yan. Itutukan kita. Hindi. Walang gano'n. Sabi niya, oo, ilabas mo yan. As inulit ko pa kay Senator Bongo. Sabi ko, Senator Bongo, sure po ba? Ilalabas ko talaga to. Mawiwindang ang taong bayan dito. Sabi niya, oo, ilabas mo. As in, ganun kaya nga sabi ko sa inyo, gulat na gulat po ako noon. Gulat na gulat ako dahil hindi ko talaga akalain na mangyayari yun. At that time, it was a very, very big issue. Imagine ninyo, after nun, sinunod-sunod ni Pangulong Duterte si Marcos. Interview, speech bago umalis papuntang ibang bansa, paulit-ulit niya, weak. At pag yan, isinama nyo sa partido ko, hindi ako papayag. Ilang beses na sinabi yun. Araw-araw na yun, mula doon sa interview ko. Araw-araw binabanatan niya si Marcos. Tapos eto, biglang sasabihin niya, pinatawag sila sa Malacanang at humihingi ng posisyon, sila daw ang maglalagay o may hinihinging kapalit para suportahan sila. Ano yun? Babaligtad si Pangulong Duterte in public? Pupurihin niya si Marcos ngayon? Pagkatapos sabihan kung ano-ano, adik, bangag, kung ano-ano sinabi niya noon time na yun. Tapos biglang, hindi pala. Pagkatapos sasabihan weak, biglang sasabihin niya, hindi pala. Imaginein mo, kaya etong sinasabi nitong batang to, halatang sinungaling talaga ito, mana sa tatay. So we were supposed to meet the president at the time, but instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Imagine niyo yun, how foolishness is this? Ang tindi ng kasinungalingan nitong tarantadon to. Sabihin mo ba naman na si Pangulong Duterte ang mamimili ng Senate President, si Pangulong Duterte mamimili ng Speaker of the House, si Presidente mamimili ng ES? Anong katarantaduhan yan?
At wala alam mo, sa mga lahat ng nakakakilala kay Pangulong Duterte, wala sa personalidad niya yan. Sa totoo lang although dito, obvious naman kung sino yung tinutukoy niya dito na lumapit na opisyal. Sabihin na nating, assuming lang I'm not saying talagang totoo na nilapitan sila Assuming lang na nilapitan sila talaga nung quote-unquote official na yon. Sa tingin nyo, anong tawag doon? Sabi-sabi, hearsay, ginamit lang ang pangalan ni Pangulong Duterte. Tanga kayo? Maniniwala kayo? I mean, sana kung ganito Sana kung humingi ng, pwede ba sa amin na lang itong secretary ng DepEd, yan, halimbawa, ganyan. Yung mga ganun, di ba? Yung mga simpleng ganun lang. Pwede ba sa amin na lang ang chairman ng MMDA? Medyo di paniwala pa pero yung hingin mo ES, yun ang pinakamataas na secretary. Hingin mo Senate President or Speaker of the House. Alam mo, sa totoo lang, kung totoo man yan na sinasabi nyo, tinatarantado kayo. Ibig sabihin, alam naman niyang hindi niya ibibigay yan, kaya lumayas na kayo dyan. Yun Hindi, di ba, isipin nyo kung totoo yun, imagine natin totoo yun. Imagine natin totoo yun. Alam mo, ginagago na kayo. Para bagang sinabing, tumalong ka dyan, sa bangin, suportahan kita. Baka ganun. O pag naging presidente ka, mag-resign ka para si VP Sara Duterte maging presidente. Suportahan kita. Baka ganun. Abay, tinatarantado kayo kasi humihingi ng imposible. Imposible ninyong ibigay kasi nga sakim kayo at hindi nyo naman gagawin yun. Di ba? Humihingi na imposible. Ano ibig sabihin nun? Imposible rin na suportahan kayo. Can you see the logic? That's the logic Kaya humihingi niyo ng ganun. Kung totoo Pero imagine, hindi ako naniniwala Wala yan sa bokabularyo ng Pangulong Duterte. Imagine them saying And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Sabi. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. Uy, sayang naman! Shit! Sayang! I mean, sayang naman at hindi nyo ibinigay. Hindi, sayang talaga yun I mean, sayang. Sayang. At sayang yung posisyon nyo, hindi nyo nagawa. Yun ang ibig sabihin. So that's there was Kaya you were there was a expecting- lot at play. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away, I suppose. yes. So PRTV at BCMM, you just got your new super cut of the day. Well, tuwan-tuwa naman tuwan-tuwa. Anong news yun? Kasinungalingan. Mas importante ba sa inyo yan? Anong klaseng media kayo? Hindi, sa totoo lang, anong klaseng media kayo nagpapaniwala kayo dyan? That 1,000 new super cuts come out of that. I'm sorry, Mr. President. Very Nakus may existential. pag ganun-ganun pa. Please don't get mad at me. Diba, Madjo? Very existential yung battle ngayon Diba? Very existential Kaya, Tuwan-tuwa pa itong pinklawan na to. Kadiri talaga, no? Ako yan isang bagay na ikinatutuwa ko. Bakit? Na-reveal na talaga ang totoong kulay ng mga pinklawan at dilawan. This pink and this yellow shit, sa totoo lang, nalantad na talaga sila. They are not really for the country. They are not for anti-corruption. They are not for human rights. No. They are only for their power. Mga self-centered na mga tao ito. Mga, alam mo yun, pang sarili lang talaga iniisip nila. To the point that kaya nilang lunukin ang mga Marcos.
Imagine niyo yun, no? Kaya mong lunukin ang mga Marcos for the sake of what? For the sake of what? Kasi we hate Duterte. Yun eh. Yan yung mga mukhang ganyan. Mukhang di pinagkakatiwalaan talaga eh. Tapos ito pa, dinagdagan pa nito. Oh. Sa isang media interview po ay nabanggit ni Congressman Sandro Marcos na may mga revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po noong 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung ano po yung sino po yung mga nasa likod at ano pa po ibang mga hiningi? Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well. We? Totoo? Ano daw yun? Ni-raise daw niya yung anak niya ng maayos. Talaga lang, ha? Tuloy. And his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na... Naalala niyo yun? Hindi ko lang kasi mahanap yung video na yun eh. Yung diring-diri si Sandro Marcos dahil nagbeso yung tatay niya si BBM. Ganun kabastos yung Sandro Marcos na yun. Naalala niyo yun? May video yun eh, na hindi ko lang kasi ano eh. Wait hindi ko maano eh. Sayang, hindi ko nahanap. Pero doon pa lang, paano yung pinalaki na maayos? Bastos sa magulang. Di ba? Tapos, hindi daw magsisinungaling. Coming from a sinungaling person na si Marcos. Alam nyo naman, kaliwat kanan na sinasabi at binibitawan yan. Kaliwat kanan ang pagsisinungaling yan. Hindi daw makikipag-coordinate sa ICC. Nakipag-coordinate. Pinakidnap itong si Pangulong Duterte. Hindi daw, alam mo yun, wala daw baril doon sa pumasok sa KOJC. Meron naman. I mean, sobrang kasinungalingan itong tao na ito. Kung totoo lang yung Pinocchio, maniwala kayo sa akin yung kasinungalingan niya mula Malacanang hanggang Amerika na siguro, yung ilong niyan. So, sobrang sinungaling yan. Lahat ng sinasabi niyan, hindi natutupad. Walang sinabi yan na natupad. Sa katunayan, mga sinasabi niya walang kwenta. Hindi na nga natupad, wala pang kwenta. Tapos siya ang magsasabing, Sandro will not lie. I mean, that is the most stupid na masasabi ng back up sa'yo. Kasi ito si Auntie Claire, alam mo talagang feeling talaga nito hangang-hanga ang mga tao kay Marcos, no? Hindi sumasaksak sa kokote niya. Kasi by saying that, para niya sinasabi na, pag sinabi ng presidente na hindi nagsisinungaling yan, maniwala kayo. Gaga ka ba? Bakit? Walang naniniwala sa presidente mo. Negative nga yan eh. Negative yung trust rating niya, wala na naniniwala dyan. Dalawa na lang ang naniniwala dyan. Bayaran or mga nakikinabang sa korupsyon. Yun na lang ang naniniwala dyan kay Marcos. Sa totoo lang. Kaya gumising-gising kayo sa sa inyong mundo. Feeling kasi nito mga to, yung mundo nila, para bagang, paniwalang-paniwala kami dyan. Gunggong. Ewan ko mga kababayan, that is the most stupid thing na ever. Alam mo, meron pa ako ipapakita sa inyo. Hindi ko alam kung may gera na ba sa Pilipinas. May gera na po ba sa Pilipinas? Ha? May gera na po ba? Ako nagtatanong lang ako kasi meron isang ali dito sa kanyang press briefing, baligtad ang flag. Kung paano kabaligtad ang utak nitong tao na ito, ganun din kabaligtad
flag na nakalagay sa kanyang dibdib. Ay, dibdib ba tao? Hindi, mali. Kwelyo pala, kwelyo, hindi dibdib. Ano nang wedding? Yun, wait. Masyadong nagmamagaling itong pang-download natin eh. Huwag kang nagmamagaling dyan, ha? Ito, pakita ko lang sa inyo ito, ha? Ganito kabaligtad ang utak nito, pati yung flag baligtad. Tingnan ninyo. Oh. Request of US to extradite Pastor Apollo Kibuloy. Opo, nakausap po natin kanina mismo ang Pangulo at sinabi po niya na kailangan po talaga itong pag-aralan mabuti. Pero in a couple of weeks ay magbibigay po sila ng anunsyo kung ano ang magiging decision para dito. Can you Yun niyo, ha? us, Yusek, as a lawyer, ano po ba yung sinasabi ng batas natin when it comes to extradition? Is that allowed even though... Walang alam yan. Huwag mo nang tanungin yan tungkol dyan. Bobo yan eh. Liability or criminal case here in the Philippines? Nasa agreement po yan, nasa treaty. Paano nga na bobo niya, no? Tingnan ninyo yung flag niya. Ganyang kabobo yan. Ultimong flag, baligtad. Kaya wag nyo nang tanungin yan tungkol sa treaty. Walang alam yan. Hindi totoo. Walang bira. Walang alam yan. Ngali na yan. Treaty. Flag nga, hindi niya nga masuot na maayos eh. The US at kasama po ito sa provision. Kaya meron tayong dalawang options. Either manatili dito si Pastor Kibuloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas. Tingnan mo. Tingnan mo yung pananaw niya. Dalawa lang option. Either dito muna si Pastor, tingnan yung kanyang kaso, at padala si Pastor doon. Ang tindi ng analyzation mo, pang-abogado ah. Ang ablabo ng analyzation ito. Oh. Alam mo, lumayas ka na dyan, wala ka talagang alam. Sa totoo lang, na ako pinagdududaan ko na kung paano ka nakapasa ng bar exam eh. Yung totoo, hindi ko alam ha kung nakakapasa ka ba talaga. Hindi, alam mo ito ha. Simple lang naman eh. Ganito sana ang sagot mo. Matutuwa pa sana kami. Alam mo, hindi ba kayo nagtataka? Ito, explain ko lang sa inyo ha. Hindi ba kayo nagtataka na bakit biglang lumabas itong extradition case ni Pastor? Noong pang inaantay na ni Pastor yan. Matagal nang inaantay ni Pastor yan. You know why? Because doon, na-dismiss na yung mga kaso ng mga kasamahan niya sa Amerika. Yung, di ba, marami silang kinasuhan. Lahat yun na-dismiss na, sa kanya na lang itinira. Ibig sabihin, sobrang hina po nung kaso. At tumagal ng sobrang tagal ang paghingi ng Amerika sa kanya. Dahil nga, mahina yung kaso. Siya nga ang nangungulit sa abogado niya sa Amerika na, ano nangyayari? Bilis, ano yun na? Mas gugustuhin namin dyan kasi tandaan ninyo, yung katulad nila Ontiveros, na tuwan-tuwa. At saka yung iba pang mga komunista. Tuwan-tuwa na kesyo, finally daw mapapadala na doon si Pastor. Sa totoo lang, mas gusto ni Pastor doon. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit papaano doon may justice pa eh. Doon talagang masasabi mo yung justice denied is justice, mali, justice delayed, justice denied. May ganun pa eh. Dito wala. Alam niyo kung bakit? Eto. Kung talagang guilty si Pastor, maniwala kayo, dapat ngayon convicted na yan. After, alam niyo kung gaano nakatagal si Pastor sa kulungan? 2 taon. Kung talagang guilty yan, noon sa lahat ng kanilang paratang, ay ba'y matagal ng convicted yan. Alam nyo kung bakit bigla lumabas tong extradition? Kasi nga po, ang hinala po ng mga karamihan dyan ay talagang sinabihan na ng Amerika, alisin nyo na sa amin ito. Kasi mukhang hindi na namin kayang patunayan na may kasalanan nito. Makakalaya na si Pastor eh. Malapit na dapat makalaya. Bakit? Lahat po ng abogado, yun na nga lang isang witness.
lahat po ng witness taob. Nga, hindi lang ako pwede magkwento, pero grabe yung napahiya sa korte. Ultimo ngang yung isa sa mga binayaran na witness, di umano, allegedly, na si Karen para mag-testify against pastor. Inamin na niya na inalok lang siya at na-tempt siya na pumayag sa kampo ni Ontiveros, di umano, allegedly, pumayag para idiin si pastor. Ang problema na konsensya. May conviction. Yun kasi hindi maunawaan ng iba Ang galaw ng espiritu kakaiba. May conviction po Siguro pwede mong, yung konsensya pwede mong tapalan ng pera yan Yung konsensya. Madali lang tapalan ng pera ang konsensya. Pero iba ang conviction. Conviction, naku po, napakahirap niyan. Yung peace, mawawala sa'yo. Yun ang hindi mo talaga, hindi ka makakatulog Kasi when God bothers you, when God convict you, naku po, napakahirap niyan. Sabi nga di ba meron tayong kasabihan na, if God is against, if God is for you, who can be against you? Tama yun, nasa Biblia yun. Pero ang kabila nun, matindi If God is against you, who can be for you? Ang lupit nun. Ibig sabihin, kung pinagmamalaki mo na kung ang Diyos ay nasa akin, sino ang kayang lumaban sa akin? Tama naman yun. Di ba? Tama naman po yun. Pero ang problema ito, pagkaaway mo ang Diyos, sino ang nasa iyo? Kahit sinong kakampi mo, alipore, senador dyan, pag ang Diyos na ang kaaway mo, ano na yan, it will really bother you. Sobra yan, yung conviction na yan, antindi niyan. Hindi ka patutulugin yan, hindi ka pakakainin yan. Your whole body, your bone is in pain because of that conviction. Maniwala kayo. That's a true Christian. Ang Christian kasi, ito hindi maintindihan ng iba Ang ordinaryong tao, pag nagkasalanan, walang conviction, konsensya, konti. Pero wala. Proud pa nga yan Pero ang Christian, totoong nabuhay man na muli sa espiritu, pag yan po nagkasala, antindi ng conviction yan. Kasi it's no longer his nature to sin against God. So yung conviction niya matindi, ganun na nangyari kay Karen Nangyari. Diba? So ibig ko lamang po sabihin, ang bali-balita kasi, at dinig-dinig natin dyan, talagang ni-request na ng Pilipinas na pwede ba kunin nyo na sa amin to kasi konti na lang makakalaya na to sa Pilipinas Ina-expect nga September Tapos biglang lumabas to. Diba? Kasi mahina talaga yung kaso niya dito As a matter of fact, it was dismissed a long time ago. Binuhay lang. Binuhay lang. Tapos, ngayon, sobrang hina talaga. Wala nang choice Kasi ano na yan merong, kalimutan ko na kung ano yung specific motion to, parang failure to something, to convict or something, o failure for, parang ano ba yun? Kandali ChatGPT, turuan mo nga ako dito, animal ka. Tanong natin kay ChatGPT. ChatGPT, hoy, gising. Wait lang ChatGPT, ano ba yung legal term dun sa motion na pinadidismiss mo na dahil ang tagal nung trial? Ang tawag dyan ay motion to dismiss based on a denial of the right to a speedy trial. Yun! Yun! Ay, tuloy. O minsan, tuloy. O minsan, ayun, to speedy disposition of case. So, may ganun So, walang choice na yung judge kung hindi i-dismiss na yan. Pero, dahil ayun na nga, once and for all, na ito na extradition, basta ito lang ang gawin. Alam mo, si Pastor, tuwan-tuwa yan pag nagkaroon ng extradition. Bakit? Doon, matindi ang abogado ni Pastor doon.
mga Harvard graduate ang mga pastor, mga abogado niya doon. Talagang siguradong yayariin yung mga false witness doon. Sigurado yan. Dadapa yung false witness. Alam mo kasi, hindi mo basta-basta pwedeng maloko ang justice sa Amerika. Kaya talagang kawawa yung witness doon pag kinross examine ng mga Harvard graduate na abogado ni pastor. Kawawa talaga. At kaya nga siya tuwan-tuwa dyan, isipin nyo kung sakasakali lang, i-trial siya doon. Una-una, may bail doon. Maaari siyang makabail doon, depende yan sa mga ebidensyang ipipresenta. Pangalawa, mabilis ang trial doon. Kaya talagang okay. Wag lang. Ito lang ang problema. Kasi ilang beses na ginawa ito. Wag lang may gawin along the way. From the Philippines to the American judge. Kasi alam naman natin, may mga kwentong ganyan yung nababalita, di ba? Yung ang isa although hindi ganito si pastor yung Epstein nga, di ba? Napatay, biglang namatay. Bakit? Kasi nga may involved na ibang mga big politician sa Amerika doon sa kanyang Epstein files na yan. Kaya ano nangyari? Niyari bago pa umabot sa judge kasi magkakabukingan kung sino yung mga kasama niya. Oh. Hindi ko siya sabing ganun ng kaso ni pastor pero ang punto lang dito, ginagawa yan. Pag alam nilang mahina yung kaso at gusto nilang ma-eradicate yung tao na yon, naku, isang black op ka lang. Alam niyo na yan, napapanood niyo yan sa television Yung mga fiction film sa Hollywood, totoo yun. Maaaring fiction lang yung style, yung action scene, pero talagang ginagawa nila yun. May mga black op sites na talagang pag niyari ka, yari ka. At ilang beses na po silang nagkamali. Yung ultimo ngang, di ba yung binomba nila yung Iraq ba yun? Wala, tas biglang inamin ng presidente na wala naman palang nuclear doon. Anong kahihiyan yun? Pagkatapos yung bombahin lahat, tulihin at ibigti yung leader nila. Ay, wala pala. Ay, wow, mali. Alam niyo mga kababayan ito baka sabihin ng iba, kasi taga-SMNI kayo, kaya nyo pinagtatanggol. Hindi po, hindi ko talaga ibebenta kaluluwa ko para ipagtanggol ang isang tao sa tingin ko masama. Hindi ko gagawin yun. I would rather lose viewers, lose money, pero hindi ko pagtatanggol ang isang tao sa tingin ko masama. Alam mo, ganito lang kasi yan. Ganito lang kasimple yan. Imagine niyo si Joseph po, alam niyo yun, di ba? Karakter sa Biblia po yun. Nakulong po yun ilang beses. Ilang beses napagbintangan yun. Napagbintangang rapist yun. Alam niyo ba? And can you just imagine, ano ang pananaw ng mga Israelites nung panahon na siya ay pinagbintangan na rapist? Sigurado ko, yung integrity ng mama o yung kanyang, hindi integrity, sorry, yung kanyang reputasyon, malamang sirang-sira din. But eventually, na-redeem. Hanggang kaduluduluhan, di ba? To the point nga na nung nagkaroon ng famine sa Israel, pumunta sila, humingi sila ng tulong at si Joseph na ang hari doon, yung kanilang pinuno ng Ehipto doon. Ano nangyari? Diba? Doon, naibalik yung honor. Pero, imagine niyo yung time na nakakulong si Joseph. Ang tindi nung time na yun. Isa pa, si Paul. Baka akala ninyo, si Paul nakulong din. Si Paul, Apostle Paul, nakulong din ng matagal. Alam niyo kung ano kasusin sa kanya? Terorista. So imagine niyo yung mga Israelites noon na hindi mananampalataya. Siyempre, yung mga kasamahan niyang Christian, alam, kaya nakulong yan because of the gospel. Pero imagine mo, the rest of the world, the rest of the Israelites, kaya nakulong yan, terorista yan MPA yan wala pa MPA noon. Pero isipin nyo ganun yung reputasyon, nasira. But eventually, become saint. Diba? Ibig sabihin, talagang tinuring na leader ng church. So what do I mean?
Huwag tayong mapangusga na, ay, bakit nakulong si pastor? Siguro, meron talagang kasalanan yan. Alam nyo, sa Pilipinas, hindi mo kailangan ng kasalanan para makulong. Sa totoo lang. Hindi mo kailangan ng kasalanan sa Pilipinas para makulong. Bibigyan ko nga kayo ni example, yung isa pa eh. Di ba yung iniipit si Libiste? Alam nyo ba kung bakit si Libiste? Hindi ko alam kung tumatakbo na siya ngayon ha, pero bakit siya umalis ng Pilipinas? Feeling ko kasi nawalan na rin siya ng hope. Mantakin mo, ikaw yung nagre-reveal ng korupsyon. Ngayon, ikaw ang kakasuhan ng human trafficking. Dahil sa babae. Ako kaya ko sabihin sa inyong hindi yan sa babae. Wala ko alam ha. Tanong nyo kay Jack, baka may naamoy siya. Pero hindi po tungkol daw sa babae, yung, di ba? Mamaya pag-uusapan natin yan ha. Pero sa akin, sana lang talaga. Kasi baka mamaya may gawin sa kanya papuntang biyahe ni pastor. Kaya dapat kasama yung abogado ni pastor. Hindi pwedeng babiyahe si pastor extradite tapos bibit-bitin lang ng kusinong operative ng Amerika. Naku po. Tapos biglang naplatan yung naplatan yung eroplano. Naplatan yung eroplano, biglang bumagsak. Delikado yun. Wag naman sana po pero alam mo naman, hindi imposible yun. Si pastor hindi matatakot yan. He's a man of God. I know na talagang sabi nga di ba? Sa mga tunay na mananampalataya, di ba? Alam niyo yung no weapon forms against us, di ba? Alam naman natin it's the battle belongs to the Lord. Alam natin yan. Pero syempre, hindi natin maano ang mundo. Ang mundo, masama talaga yan May mga demonyo talaga Mga sinasapian ng demonyo. Nasa Malacanang. Hindi ko alam kung ilan sila doon nasapian ng demonyo doon. Pagka kasi lulong ka, talaga sasapian ka ng demonyo kung sino-sinong demonyo makikita mo So, sana lang. Sana hindi naman mayari si pastor doon. Ang sana lang talaga ay kung mangyari man yun, ay patuloy lang sana yung yung hustisya ay may serve po kay pastor ng maayos. Yung fair trial, kasi ako confident ako Based on the things that I've heard, based on the lawyers that I've talked to kay pastor, confident ako If the evidence will be the judge, sure ako laya yan, mabilis pa sa alas 5, sabi nga. Mabilis pa. Dito nga Imagine niyo na lang 2 years na. Nasa kanila pa ang kapangyarihan. Nasa gobyerno pa ang kapangyarihan. Kalaban si pastor. Hindi tumitigil ang SMNI. Kumuha pa ng banateros. Hindi, imagine niyo ito. Simpleng-simple. Pwede sana hindi makonvict si pastor kung bumigay ang SMNI. Di ba? Kung bumigay ang SMNI at sumunod sa kanilang panuntunan at gusto, kahilingan, malamang baka nga makalaya pa si pastor Di ba? Imagine ninyo tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan to. Don't ever forget. Ginawa na nila yan sa mga senador. Meron pa nga akong alam, ginawa nila sa isang iglesia na talagang they made a deal. Pero dahil nanindigan si pastor, ano pa ginawa? Kinuha pa ang banateros. Imaginin mo yun. Kung ayaw mong mapahamak ka, eto na lang kung ayaw mong madiin ka sa kulungan, talagang pag-initan ka sa kulong, hindi mo nakukunin ng banateros kasi ang mga bunganga ng banateros, kupal yung mga yan Balakatak, dinagdag mo pa si Jack, isa pang animal yan. Di ba? Si Banatbay pa lang, yari na. Dinagdagan mo pa ng mga kasamahan niyang mga balakatak din ng mga bunganga. Talaga nga namang, alam mo yun, ibig sabihin, hard-hitting talagang SMNI. Hindi lang naman kami. Kinuha pa si Guanzon, nandiyan pa si Topacio. Talagang todo. Kung laban. Magkamatayan na kaya, alam mo, hindi mo pwedeng sabihin na, kaya tumagal yung kaso ni pastor kasi
bumibigay si pastor sa kahilingan ng administrasyon? Hindi. Bumigay, tingnan nyo nga Esiminay ngayon. Yan na nga lang ang lumalaban ng todo. Yung talagang sagaran ha, sa laban. Esiminay lang talaga eh. Yung talagang sagad sa kalaban, Esiminay. And yet, 2 years, hindi pa nakukonvict. Bakit? Mahina talaga yung kaso eh. Yung mga kasinungalingan, tingnan ninyo, nagkakabaligtaran ng mga witness. Paano? Yung mga witness, binayaran, pinilit. Sa Amerika, ganun din. Pinilit, binayaran. Paano mo papakross-examine ng taong binayaran? At pinilit. Tingnan mo ngayon sa impeachment. Kasi sa korte kasi bawal i-televise. Pero nakita nyo naman sa impeachment, di ba? Sa impeachment court, yung mga witness na ewan, di ba? Kasi nga alam mong hindi talaga nagsasabi ng totoo. Yun ang punto natin dito. Ito pa, panoorin nyo ito ha. Kasi isa pang katulad nito, yung kay Libiste, ang lupit nito mga kababayan. I was leading to this. Ngayon, tama-tama na buulan ngayon kay ng Wait lang. Yes. Ano ba talagang storya dito Yan. sa di umano human trafficking down? Kasi very hot copy Yes, ito tama. eh. It involves may mga babae, may sex, alam mo na, May meron mga sex matataas na escapade. opisyal. Ayan. Oo. Tama yan. At Attorney Mark, ano bang storya nito? Let's start from the very beginning. A very good place to start. Ang Oo. issue dyan, kasamang Attorney Cafferty, yung tinatawag na tanim pokpok. Sabi nila, May ganun ba? may tanim pokpok daw. Okay. Akala ko, Dati tanimbala, ngayon bumalik na tanimpokpok. Mahirap to ha. Buti na lang hindi tayo mahilig sa mga ganyan. Tanimpokpok. tanimbala. So ngayon, tanim pokpok ng Di ba issue ngayon. pokpok yung ginagawa pagka may Pinumpokpok. karpintero ka na pagpagawa ka ng bahay, o, di ba? Tanim Di ba yun yun? So yun ang issue kasi ang sabi nila, yung allegations ng NBI na may plano na destabilization, may plano na itong mga malaking tao sa ating government taniman daw ng mga prostitutes. Yun ang storya nila. Yun ang story. Oo, Okay, that's the story. so- Pero what's the story behind the story? Oo. So, bago dyan, may na-entrap daw na bugaw at saka mga prostitutes. Okay. So, na-entrap daw sa isang hotel dyan sa may Manila, sa may Diamond Hotel. So, kasi may tumatawag sa isang pokpok na may kliyente daw sila na mga Hapon. Okay. Ang problema, pagpunta doon, hindi pala Hapon, kung hindi mga NBI. Baka galing Japan. Yan. Pakinggan nyo yung kwento ha. Dito balok-baluktot yung kwento nung bugaw eh. Kaya sabi ko sa inyo, kinuwento ko na sa inyo yung bugaw na yan. Mahilig gumimik yan eh. Pero magano'n. Ito, Papel di Hapon pala. Papel di Hapon. so, iba to kasi different transaction yan. Okay. Nung nahuli itong mga isang bugaw na si alias Ken at saka yung mga 4 na mga babae, Opo. pinasalita sila na may connection daw ito sa plano na siraan si ES Ralph Recto at saka Okay. ibang mga government officials through prostitution. Okay. Ang tawag nila, honey trap. Oh, yun. Oh. Okay. Actually, spy term yung honey trap eh. Honey Honey trap, yung isang spy na babae, maganda, sexy. Oh. Akitin niya isang target para makakuha ng impormasyon. Pero gano'n na rin yun. But ang Oo, honey oo. trap na allegations ng NBI at saka yung itong mga bugaw, Opo. future human trafficking. Ibig sabihin, nagplano daw itong si Jing Paras, kasabuat itong mga babae at saka itong si Bugaw na taniman ng prostitute si ES Medaldea. ES Ralph Naku, hindi Recto. yata pwede si ES Medaldea. Hindi na nga makalakad sa ayos. Bibigyan baka Okay, matuluyan yun. So si ES Ralph Recto. Ayan. At saka, in connection daw, na may nag-fund down sa operation ito, si Congressman Lian Liviste. Parang Okay, far-fetched yun yata. ang no? argument nila. But of course, in-interview ko yung kliyente ko, si Jing Paras, at binasa ko yung mga affidavits ng mga babae. May affidavit sila. Yes. Oh. Kasi ang plano, hindi human trafficking. Ang plano, tutulungan itong bugaw, tumatawag ni
Jing Paras. Apo. Na gusto niya tumulong sa government. May mga witness daw siya sa mga sexual perversion ng mga government officials. Pervert daw. Opo. So hindi future, nangyari na at sila ay handang magtestigo. Ganun po ba? In 2025, nangyari somewhere in Makati. Ayun. Yes. So ang ginagawa ni Jing Paras, nagtawag siya ng mga abogado. Ayun. Ang trabaho ng abogado, gagawa ng affidavit sa mga babae. Opo. So, yung mga babae, pumunta sa isang restaurant sa Quezon City. First meeting, interview. Opo. Then, second meeting, pinakita na yung mga affidavit. Ito na yung affidavit ninyo. Ang problema, itong si alias Ken, nag-demand ng 6 million pesos. Ayun, mabigat. Ito, kikwento ko sa inyo ha. Before that day, yung quote-unquote entrapment day, kita ninyo, dito mo palang malalaman mo na mali kagad yung kwento nung bugaw eh. Sinong imimit nung bugaw? Lumabas din sa balita yan. Akala nila mga Hapon. So, it was not an official of the government. Ang akala nila, mga Hapon yung imimit at ibubugaw nila. Etong mga Vovomax girls. Mga Vovo eh. Totoo lang, mga Bobo Max girls, di ba? Akala nila ang customer nila Hapon. Sabi ko nga sa inyo, mga sumasali diyan sa Bobo Max, mga nagpapataas lang ng presyo yan. Mga walker yan na nagpapataas ng presyo. Ilan lang diyan ang hindi walker. Nagpapataas lang ng presyo yung mga yan, kaya na andyan yan. Ano yan? Artist yan ng Bobo Max. Tas para tataas yung presyo nila. Ngayon, ang kwento nila, nakita ko, narinig ko sa mga news yan, Hapon talaga imimit nila, tapos in-entrap sila ng NBI. Tapos, baligtad na. Kaysa gagawan daw ng istorya, si what they call this name, Recto, gagawan daw ng istorya, at may plano daw, ay si Paras, at saka si Libiste. Paano nangyaring gagawa ng istorya si Recto kung ang imimit Hapon? Anong katarantaduhan yun? Kahit ako, naguluhan ako nung una. Bakit ganun? Hapon yung imimit nila pero si ES ang i-entrap nila? Anong katarantaduhan yun? Yung pala, eto sinasabi ngayon, baligtad. May nangyari na. Hindi lang niya sinabi kung kaninong opisyal yun ha. O sino, hindi niya sinasabing si Recto eh. Pero may mataas na opisyal na nangyari na before na nakuha na ito mga babae na to at niyari na ito mga babae na ito, tapos gumawa na sila ng affidavit para ibulgar sa publiko. Nakikita ninyo? So hindi yun i-entrap natin si Recto hindi ganun. Hindi future. Past na. May nangyari na sa ilang opisyal ng gobyerno. Hindi lang daw isa ilang opisyal ng gobyerno. May nangyari na. Tapos, gusto nilang ilantad. Kaya sila lumapit kay Jing Paras. Ilalantad nila. Pero anong kondisyon? Dito, pumasok si Libiste. Bakit? Ang kondisyon, papayag kaming pirmahan namin yung affidavit na yan, yung sinabi namin. Kasi pang ilang meeting na daw to eh. Ibig sabihin, na-interview na ng mga abogado itong mga babae na ito at nagawa na sila ng affidavit. I-check nila yung affidavit kung tama ba yung interview na ginawa at yung affidavit, tapos pipirma na nila. Pero bago pumirma, etong bugaw, gumimik na naman. Ano sabi? Penge 6 million. Pipirmahan namin yan, tutulong kami sa inyo, ilantad natin yung nasa gobyerno, kung sino yung mahilig dyan sa Bobo Max, tapos pipirma kami dyan. Ilalantad natin yan. So it's not the other way around na sinabihan ni Jing Paras, eto, oy, entrap natin si Recto. Hindi ganun. Hindi ganun. Bakit? Paano mo entrap si Recto ang minute mo Hapon? Gago ka ba? Anong nangyari? Baligtad pala. Meron na pala talaga silang gustong ilantad. Kaya lang, nung naningil, umatras na ho etong si Jing Paras. At ang pagkatanong pa nga dito pwede ilapit mo na lang kay Libiste. Hindi nang galing kay Jing Paras yun
yung ilapit mo na lang kay Libiste kasi ang alam nila, milyonaryo si Libiste, gawin mo na lang parang financier mo si Libiste. Ang nagsabi niyan, yung Bugaw. Alam mo, tawan-tawa ako dito kasi pinagbibintang. Di ba, ganyan ang inaano nila sa akin. Bugaw ba? Bugaw ba? Dahil sa Mocha Girls, alam mo, kahit saan kayo magtingin ng record, wala sa current members ng Mocha Girls ang pumapatol sa ganyan. Maniwala kayo. Magtsatsaga ba kami mag-everyday show kung meron kaming pinagkakakitaan? Yung mga walang everyday show, Jack ay magtaka tapos mayat-maya nasa golf course, mayat-maya nasa bakasyon, mayat-maya kung nasa ang may mga malalaking bahay, sasakyan, bakasyon, nagtitrip sa iba't ibang bansa pero walang mga trabaho, walang show. Doon kayo magtaka. Pero sa Mocha Girls na araw-araw nagtsatsagang mag-show, bay, kung may pera kami at kumikita kami ng beyond doon sa aming hindi na kami mag-show. Gago ba kami? Pagpapakapagod kami sa barya? Hindi. Kasi nga, trabaho kasi talaga namin ito. Ito ang trabaho namin. Ngayon, pinagbibintangan nyo akong bugaw, yan, bumabaligtad tuloy sa inyo yung bugaw. Sabi ko sa inyo, ang karma is digital. Sabi ni Kong Paras, ang purpose natin is this is for the country. For transparency, Para sa bayan. accountability, and yung advocacy ni Kong Paras is anti yung tinatawag na corruption. So, linisin ang government. Yes. Sabi naman ito ni Mr. Ken, hindi pwede. Kailangan may bayad kasi babanggain natin ang mga malaking tao. At least may fund for magtago yung mga babae. Opo. And of course, dapat 1.5 million sa kanya. Yun yan. Agad-agad. So, nag-demand ng pera, yung So, manager. yes. So, tagwagin na lang nating manager. Manager, okay. Yung mga Si manager, talents na lang. sabi naman ni manager, Oh. kung wala kayong fund, Congressman Jing, kausapin nyo si Lian Libiste. Siya dapat mag-fund kasi So, siyang sa kanang galing doon kay alias Ken. alias Ken lahat. Hindi, Bibigyan walang ng kaugnayan instruction. si Congressman Leviste. Wala. So, kausapin nyo si Congressman Libiste na siya mag-fund ng 6 million. Aba? Ano ba tingin nila kay Congressman Leviste? Bangko? Made of money. Kasi yung Hindi isang naman involved, kalaban ni Kong Libiste sa local politics in Batangas. Yun naman. Yun ang koneksyon. So, yun ang koneksyon. Yun ang koneksyon. So, ibig sabihin, Nagigets ninyo? Parang tinukoy na rin dito ni attorney kung sino yung ilalantad ng bugaw Kasi ganito ang nangyari. Ang sinasabi hindi ang lumapit si Jing Paras dun sa bugaw. Yung bugaw ang lumapit. Jing Paras. Kinwento naman, at eto kasi, kinikwento ko doon sa isang interview rin ni attorney Mark. Sabi niya, parang ganito nangyari. Lumapit yung bugaw, sinabi niya, Jing Paras, meron akong info. Meron ito, nangyari noong 2025. Kinuwento to ni attorney Mark 2025 may nangyaring, alam mo na, sex capade. As in, pinasayaw, isa, dalawa, hindi lang mahilig sa mahilig sa bangbang. 'Di ba? Mahilig sa bangbang daw yung opisyal. Tapos ngayon, gago ito kasing bugaw Mukhang pera to, kahit noon pa mukhang pera na to Mahilig gumimik talaga to Sabi niya, gusto mo ng info? Meron kami. Etong isang opisyal. Ngayon, ang tanong ng isang reporter do sa bilyonaryo, paano nakilala ni Paras etong si Bugaw? Kasi nga, remember, si Bugaw, ang mga binubugaw niya, mga Bobo Max artist. Okay? At etong si Jing Paras, producer ho ito ng mga pelikula din. Aside from she is a congressman, producer din po siya ng pelikula. So, alam niya na kalaban ito. Kalaban nila Jing Paras itong basta itong opisyal na sinasabi. Sabi niya, eto meron akong alam, baka gusto mo. Oh, sige, tara, ibulgar natin yan. Matindi yan. Yun ang sabi, di ba? Biglang umirit daw tong si Bugaw, sabi niya. Pero pahin niya ako 6 million. Tigi 1 million yung babae, sa akin 1.5. Sa kanya 500. Bakit?
binigyan pa ng katkong si Para. Sabi niya, wala, hindi. Nakikipaglaban niya ako sa korupsyon, tapos gusto mo, ikukurap mo ako ngayon, dadaanin mo ako sa pera. Sabi niya, may kaibigan ka naman si Libiste. Kalaban ni Libiste ito. Yun lang yun. Hindi niya sinabi kung sino yung kalaban ni Libiste. Ay na, pero obvious naman, ano? Yun ang sinabi ni Mark, ha? Kaya inalok kay Libiste kasi kalaban daw ni Libiste itong politician na alam ang info ng Bugaw. May nangyari doon sa kanya mga alaga at doon sa mataas na opisyal. Ang plano is mag-testify itong mga babae na may nangyaring human trafficking somewhere in Makati. So, Involving high government official. Hindi natin sabihin yan. Alam na ng mga followers natin yan. Tapos, binasa ko yung mga affidavit. Okay, binasa ko yung gawa ng mga abogado. Okay. Nung binasa ko, yung si government official, 2 babae, 3 babae, sabay-sabay. Ba, malakas. Oo, sabay-sabay. Kahit na, may word pa na ginamit. Bang, bang, dang, dang. Alam niyo yung kanta na yun? Dang, dang, grabe yung public official na yun, ha? Kahit na daw, hindi na daw tumatayo. Kasi, ay, hindi na tumatayo! Tamad! Nakahiga lang? Naku, koko ko sa'yo. Gumamit ka nung ginagamit ng isang senador. Kaya matanda na eh. Tapos nagtapon ng pera, pinapainom, at may drugs pa. Naku, yun ang mabigat patay tayo. doon. Mabigat And siya, yung isang mabigat. babae, minor pa. Yun. 16-year-old or 17-year-old. Okay. Ay, grabe naman yun. Mahilig sa bata, si Lolo. Sino kaya yun? Sino kaya yung lolo na yun, ano? Kasi, ba't ko nasabing lolo? Kasi di na daw tumatayo. Unless may diabetes yun. Tapos mahilig sa artista. Kasi Bobo Max eh. Sino kaya yun? Sino ba ang mataas na opisyal na mahilig sa artista? Baka may asawang artista yun. Paano sa tingin ninyo? Hindi ko kilala eh. So, Yun ang salaysay. Yun ang salaysay ng mga babae. ng mga babae. Oo, na yun ang nakita mo na affidavit nila. Tapos, nung hinuli na itong si Bugaw, at saka yung mga babae, naiba ng kwento. Yun. Binaliktad, naging tanimpokpok na ang usapan. Ayun. Bakit ba? Sino ba humuli? Alam na natin kung sino humuli. Yun. So, yun ang story talaga. Ang problema, naunahan si Jing Paras sa lahat ng media. Kasi mainstream media, lahat tanimpokpok, honey trap, nawala na yung totoong story. Yes. Okay. So, yun ang kwento. Then, ang tanong, kasi we receive a subpoena from the NBI na pupunta daw kahapon. So, of course, nung nabasa natin ang subpoena, wala nakalagay na anong allegation. Yes, correct. Walang nakalagay. So, we wrote a letter to the NBI requesting na bigyan kami ng copy ng mga complaint or any affidavit or any evidence para alam namin ano yung gagawin namin dyan. Definitely, that is part of due process. Part of due process. Otherwise, pupunta kami doon, baka mag-fishing expedition. Yun, Correct. O kahit ano lang tanungin, and it will violate the constitutional right of Jing Paras. Correct. Correct. Sabi nila, sinagot agad. Oo. Sabi nila, hindi daw pwede. Kasi confidential. Pwede yun. Paano naging court of the Star Chamber? Paano naging confidential, Attorney Ferdy? Paano naging confidential na everyday nagpa-interview na sila sa TV? Ang NBI, pati si DILG Secretary sumakay na din. So paano naging confidential? So, yun ang request namin. But hindi kami pinagbigyan. So, tapos second, daming mga interview sa TV nakamaskara. Hindi mo alam kung sino yung bugo na yun. Ang boses iba. Ang pictures ng mga babae naka-blurred. So how can we respond to that? Yes, na baka iba yung nagsalita, iba yung nakausap ni Jing Paras. Of course, hindi ako kasama doon, sila. Sila lang. Sila lang. Okay. So, sinong kausap nila doon? Yung mga babae, sino yun? Kasi Yes. 4 na babae yun. 4, but of course, itong 4 na babae, iba-ibang mga pangalan, mga alias lang. First meeting Hindi naman recipient ng confidential funds yan para hindi. Hindi naman. Iba naman. Hindi naman. Baka Mary Grace Piatos yung isa yan. Hindi naman. Itong 4 na babae, may pangalan, isang shampoo,
Basta I forgot the name. Basta apat yun. Itong apat, na-experience nila kung anong ginagawa sa kanila noong 2025. Nung high government official. Nung high government official, na sabay-sabay. Yun. Sabay-sabay, pinaliguan daw nila. Si Lolo nagpaligo pa? Kadiri, yak! Ew! Sa bagay, kayo ho ba, babayaran kayo ng 100,000. Paliliguan nyo lang yung matanda. Kasi huwag kayo mag-alala, di naman tatayo na, di na pwede yan eh. Hindi na daw lumalaban eh. So papaliguan nyo na lang. Yan na mahirap pag manyak ka tapos hindi na tumatayo. Manyak ka lang. Hirap nun. Tapos may mga sexual act pang ginagawa, pina-take sila ng cocaine habang ginagawa ang isang sexual activity. Yun ang mabigat. Yun yan. Yun ang importante dito. Kaya lang, syempre... Naunahan. Nabaliktad naging tanim pokpok. Ang tanim pokpok, ibig sabihin sa tanim, future human trafficking. Ito, hindi walang future kasi nangyari na. And yung nangyari ito noong 2025, hindi kasama si Kong Jing Paras. Hindi kasama si Leandro Leviste. Kung hindi, wala na bang participation? No participation. Noon sa 2025, yun ang istorya ng mga testigo noong gumagawa ng affidavit. Tama. So, our best defense is katotohanan and logic. Yes. Bakit logic? Ang itong bugaw, direct connection kay high government official. Bakit kailangan pa ni bugaw na dadaan ni Jing Paras? Na pwede naman yung direkta at kalaban pa si Jing Paras. Kausapin yung government official. So, binasa ko yung mga text kasi pangit naman na yun ang sinasabi ni... Binasa ko lahat ng mga text messages. Itong bugaw nag-offer ng mga artista, sikat na artista. Nandiyan sa platform ngayon. Itago lang natin yan sa pangalan. Basta nasa platform, number 1, number 2 sa mga movies dyan. So, ay, grabe number 1, number 2 sa Bobo Max. Ano ba itong Bobo Max ito? Hindi ko kasi alam yung Bobo Max. Sikat na artista na in-offer. Para siya yung manager. Siya manager, hindi na in-offer for sexual favors. Sexual favors. So nag-offer. Tapos, hindi lang doon. May mga text na nag-demand siya ng 6 million. May mga tapos, nung hindi pinansin, tawag ng tawag, text ng text. Ibig sabihin, siya ang nag-initiate and siya yung makulit ni Jing Paras. Hindi si Jing Paras ang nag-offer. Nabalisakan, hindi to entrapment, instigation, which you know is illegal. At saka, isang tanong ko, except for treason, yung proposal to commit any crime is punishable, hindi naman di ba? First, ang binalitan ng story, ang totoong story nangyari na noong 2025. Granting na mangyari pa lang. Granting na plano talaga nila ang tanim pokpok. Without conceding, of course. Granting. First is conspiracy or proposal to commit human trafficking a crime? No, wala. Hindi. Wala pang overt act. Wala pang overt act na nangyayari. Wala pang kwarta na tanggap First, nung entrapment, kasama ba si Jing Paras? Wala. Hindi. Wala Ang entrapment, yung bugaw at saka yung mga babae lang. Yun. At ibang transaksyon, hapon di papel. Iba. So, yun ang nangyari. So, ito yung hindi nalaman ng taong bayan. Yun ang totoong storya. At nandoon yan sa affidavit. Affidavit na yan. Yung mga yun. Nabasa mo, Nabasa ko yan. Meron dyan, existing, Existing yan. 4 na affidavit yan, gawa ng mga abogado through the interview. Hindi to kwentong barbero. Bakit? May CCTV. Yun. Restaurant. Maganda. Sa isang restaurant doon sa Quezon City. Hindi lang isang beses nag-meeting, 2 beses nag-meeting. 2 beses. Interview, hindi nakukuha nyo ba yung kwento? Human trafficking kasi yung binibintang dito kay Jing Paras. Ang sinasabi nga ni Topacio, hindi pa nangyayari yung crime na supposedly bibitagin. Kasi ang sinasabi nung bugaw, inutusan daw siya na ibitag itong si Recto at mayroon pa kang binanggit na iba pa mga ibang binanggit pa ni Remulla Pati daw si Boying ibibitag daw nito ni Bayot nung bugaw. Tapos para sisiraan sa media. Wala pa nangyayari. Yung entrapment na nangyari, hindi naman sana kung nandoon si
Halimbawa eto sana ang nangyari. Pwede pa. Andun si Recto, dumating yung Bugaw, dumating yung mga babae, tapos may gagawin. Tapos sasabihin na inutusan lang sila ni Jing Paras. Kaya lang hindi ganun na nangyari. Ang naan doon, yung mga Hapon at yung Bugaw. Tas nahuli nung NBI. Ngayon, malamang sa malamang, naikwento nung Bugaw, meron akong kwento ganito. Palayain nyo ako, wag nyo akong i-human trafficking, ituro natin iba. Sino? Yung kalaban. Tinuro sila Jing Paras at saka si Libiste. Ang lupit, Siyempre, sino may pasimuno? NBI. Sino? Si Matibag. Si Matibag na sukdulan ng kasinungalingan, di ba? Kaya alam naman natin na paggalawan ni Matibag, galawan ng mga sinungaling yan. Anyway, maraming salamat po. Bantay lang po kayo dito dahil sa Banateros at si Banat Bay, yan ang talagang tunay na nagsasabi ng katotohanan. Yung mga mainstream media, wala na yan. Bayaran na ho lahat yan. Mga bias na ho yan. Huwag na ho kayo nanonood dyan. Bayad na po ang mga mainstream media. Kaya dito lang ho tayo sa social media. Kay Banat Bay, maraming salamat po. Ako si Banat Bay. Isa na ho, i-share nyo itong video na to. Mabuhay kayo.